pumunta kami ng bundok para mamitas ng rambutan, kalamansi, saging at pako. Umagang-umaga nga ay nagkayayaan nga kaming mamundok at naandili na nga kami sa tulay, dinilaang din sa aming barangay at papunta na nga kami ng bundok. Mangunguha nga daw kami ng kalamansi na dadalhin nila paluwas at i-check na din namin kung malalaki na nga ang bunga ng rambutan at lansones. Di bale ang aking mga kasama nga dyan ay ang aking dalawang tita na sina Tita Meli at Auntie Inday, ang aking isang pinsan na si Kakay at ang aking pamangkin na si MJ. Lima nga laang kaming maglalakad dyan sa paanan ng bundok. Buti nga laang ay hindi nag-uulan nung time na are at pinagbigyan niya kaming pumunta ng bundok para nga mamitas ng kanilang mga dadalhin paluwas ng Manila. Ay, mga klase na sinili ko, naglayas na. Pag ako yung sinali mo sa walo, pero ako yung makita. May dandan nila. Naandili na nga kami sa bundok ng mga silya at dahil lagi ngang nag-uulan din ayun nga at ang kanilang palayan nga ay inabot na din ng tubig ilog. Pero ganun pa man ay napakaganda pa rin ng view at napakaaliwalas. At after nga ng aming medyo mahaba-habang paglalakad ay nakarating na nga kami din sa paanan ng bundok ng isa naming tito. Pero lalampasan laang namin yan at pagbalik na laang kami dyan dadaan sapagkat doon kami sa isang bundok pupunta. Dini pala sa bundok ng isa naming tito ay napakadaming puno ng rambutan, sinturis, kalamansi, tapos meron pa ilang puno ng saging at ng kakao. Mamaya nga ni, pagbalik natin galing dun sa kabilang bundok, ay i-check nga natin kung meron bang mga bunga ang puno ng prutas din eh. Oh, may saging na. Makalambas nga lang kami dun sa bundok ng aming tito ay tumigil nga muna kami din sa isang bundok na are at nagpahinga ng kaunti sapagkat nakakita nga sila din ng malaking biga. Nagpicturan nga sila din sa bigang are at anugang pagkakamahal nga na rin sa Manila sapagkat din sa amin ay damo-damo ang are eh. Kung pwede nga lang magbitbit na rin papuntang Manila ay matagal ko nang ginawa. Charot. After nga naming magpahinga ay nagpatuloy na nga ulit kami sa paglalakad. Di bale natatanaw ko na nga yung bundok na aming pupuntahan kaya nga medyo malapit na rin tayo. Tubog to. May ilog naman dito. Talon. Di, talon. Talon ka dyan, di. Oh, sabi ko na. Naandini na nga kami guys sa bundok ng aming tito at tita. Pag pumupunta pala kami din ay meron akong palatandaan. Dito kasi ay merong sapa at pag nalampasan na nga namin yung sapa ay naandito na nga kami sa bundok. Video mo yung pag ganyan, no? Tinan mo. Di dito. Tinan mo. Wala naman kaming masyadong ginawa or nakuha na mga madadala sa Manila din sa bundok na are. At chineklaan talaga namin kung malalaki na nga baga ang bunga ng lansones. Kaso nga laang ay gajolin pa nga laang at talagang bubot pa. Maraming ang bunga are mga lansones. Kaso nga laang ay mga bubot pa. Pero pag are ay lumaki at nahinog ay talagang mananawa pag kinain at talagang kikita pag binenta.
Grabe ito pa. Kadako ko sa taas. Isurong puno. Grabe yung pagdarap nila. Pinurong yan ang isura. Sana, balik na kita naman. Sa tayo ako kalamansi. Nasaan ang kalamansi? Hindi ko alam. Doon sa may bahay kubo doon. At after nga namin doon sa isang bundok, ay naglakad na nga ulit kami pabalik. At dini na nga kami tumigil sa bundok na daanan namin kanina para nga i-check kung hinog na nga ang bunga ng mga prutas. Doon nga pala guys, sa kabilang bundok, karamihan nga pala ng tanim doon ay puno ng niyog, lansones, at may pailang-ilang puno ng sinturis at guyabano. At dini naman sa bundok na are, ang mga tanim dito ay puno ng rambutan, sinturis, kakao, kalamansi, at saging. At dahil mga bubot pa nga ang bunga ng rambutan, tapos wala din naman bunga ang sinturis, ay namitas na nga laang din kami ng kalamansi at anong pagkakadami ng bunga. Madami lang langgan. Oh. Oh. Dami yung bunga. Dito daw karami. Ayan. Katamin ko MJ. Marami doon. At nanawa na nga waring mamitas ng kalamansi, ang aking pamangkin, at ayun nga, nakakita nga ng mapupulang rambutan, kaya ayun naman ang tinira. Oo, hindi, walang lasa. Ano, madaming langgam. Lang. Nakakuha ka na? Isa. Sige, abutin ko. Ang dami ng langgam eh. Yan. Ang dami langga. Daming langgam eh. Dito sa dahon, oh. Hindi ko pa nagpapamadali. Ay, kapasarong plastic ang... Ala, malanggam, kakay. Wait lang. Alam ko na. Ah, Ito, baba mo. kay. Ay, nasira yung payong. Alak. Yan. Amok si ate, aw. Hindi naman nasira yung tangkay. Yung ano lang. Kaya pa yan, kakabit. Tanggal ulit yan. Dahan lang. O, yun eh. Yan. Dali mo, dali. Kay. Ito pa. Ayan. Yan, kay. Masarap kami kalamansi, te. Ha? Dahil pa ng langgam. At after nga namin mamitas ng kaunting kalamansi at ilang pirasong rambutan, ay ari na nga ang aking tita at napagdiskitahan na nga aring saging. Wala nga kami diyaang dalang itak, kaya nga hari ang ginawang diskarte at kumuha nga ng mga putol na sanga at yun nga ang ginawang pamputol. Hindi nga sana namin ari kukunin, kaso nga lang yung kalahati nga ng saging ay ubos na nga ng mga ibon. Kaya nga napagdesisyon na nga namin na kunin, aba sayang din, kesa iba ang makinabang ay tibain na natin, diga? RKO. Ako. Malapit na. Yung nga, MJ. Yan na, oh. Pag na, ano na. Di, isa pa MJ! Paikot ko ng ang saksakan paikot. Yan na. Sige na, yan mo na. Oh, dugyugin na! Dito yan, tulang pa yun sa Kunwari, saan tayo? Ayun na. Sige. Yan na. 1, 2, 3. Aray ko. Sige na. Iangat mo lang. Itulin mo. Napawa ka lang. Tara na, may saging na tayo. Tingin MJ? Tara! Sheesh. At habang naglalakad nga kami dyan pa uwi, ay nakakita nga kami na rin mga pako, kaya nga kami nga ay namitas na para meron niyang maigulay. Pag ganyan, paabaan mo. 1 minute yan. Sama mo sila ano.
Kaso nga lang ang aring aming nakuha ay hindi namin alam kung ari baga ay pakung tunay o pakung buaya sapagkat nung naluto nga ay anong pagkakapait. Ang tagal pa naman ang inilagi namin doon sa paanan ng bundok para laang makakuha na ring mga pako tapos mali pa pala ang aming nakuha. Ay anong pagkakapait talaga nung naluto. Akala mo'y kumain ng ampalayang hilaw eh. Nasayang nga lang ang aming pagod, gata, ricado at gasol. Tapos hindi lang din pala makakain. Kami nga ay tinawanan pa dyan ng aking papa sapagkat hindi nga daw tunay na pako ang aming nakuha at pakumbuaya nga daw ay di talagang tapon pakain sa baboy.